Talagang tunay nga na steady, brother. Tinignan ko, pinanood ko, at ngayon nagre-record tayo uli sa biyahe natin. Dahil kahit umaalog, mga tol, ay hindi maalog yung video record natin. Napakalupit, no? Yun ang, yan ang patunay na ang Reno 5 ng Oppo ay tunay na malupit, pre. Kasi yung steady niya, ultra steady. Kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo, kasi hindi nyo nakikita, di ba? Yung cellphone, sobrang kalog. Grabe yung kalog, pre. As in, naririnig yung kalabog ng e-bike. Tsaka yung nakakabahan ka na parang malalaglag yung cellphone sa kalog. Pero, pinanood ko yung video kanina, walang kakalog-kalog, pre. Ang lupet! The best ka! Oppo Reno 5, the best ka. So, pang siya, pwede siyang pang-travel vlog, no? Ito, rough road, oh. Ayun, oh, rough road, oh. Yan, ang alog niyan. Pero nagtaka ako nung pinanood ko kanina, walang kaalog-alog, mga pre. So, pang travel vlog, kung gusto niyo yung mumurahin na, mumurahin lang na phone, mababa lang, pero merong anti-shake o o meron siyang stabilization, mag Oppo Reno 5 na kayo. Yan. So, tinitesting natin to. Oh, nga pala, good morning guys. Kaya ako to ginagawa. I want to do like while I'm traveling. Gusto kong mag-travel vlog, pero kakaiba, di ba? Kakaiba. Which is, paano naging kakaiba? Habang bumabiyahe ako, gusto kong makipagkwentuhan sa inyo. Gusto kong mag-share about what are the experience. At talaga namang ang mundong ito ay punong-puno ng challenges. Yan. Trials and problems. So dapat kung mayroong mga challenge, ikaw ay isang taong ready to face the challenges, di ba? Kasi kung hindi, matatalo ka. And then trials. Trials, ano yan eh? Kailangan tahakin mo yan eh. Mga trials na yan. And yung pangatlo, problem. Kung may problem, kailangan marunong kang mag problem solving or yung solve the problem. Kaya dito sa mundo, kung mahina-hina ka o isa kang mahinang nilalang, matatalo ka ng mundong to. Ngayon, paano tayo lalakas? Paano tayo magiging isang taong facing the challenges, hindi tumatakbo? Kumbaga, nasa lubong natin yung mga challenges at hindi rin tayo trials, mataka sa trials at yung problems sinosolve natin, ganon. Wait muna ako. Paano mangyayari yon? Iyan ba ibabase sa galing ng tao o sa sarili nating kaisipan o pag-iisip o sa emosyon? Pero sabi nga, pag ikaw ay bumase sa sarili mo, ikaw ay mabibigo. Kung bumase ka sa sarili mong lakas, ikaw ay mabibigo. Paano? Tanong nyo sa akin, Pastor Jeff, paano ba? Walang ibang paraan kundi ang isuko mo ang lahat sa Diyos na lumalang, sa ating Diyos Ama na nasa langit. Surrender everything. Pag sinabing surrender everything, it takes humbleness, true humbleness, yung pagpapakumbaba. Kasi maraming tao hindi na humihingi ng tulong sa Diyos.
Dahil sinasabi nila na kaya ko na to, sarili ko to, akong bahala dito, ako i-aasenso sa sarili kong kaparaanan, hindi ko kailangan ang Diyos. Paano kaya kunin ng Diyos ang buhay mo? Nahiram mo lang. Huwag ka masyadong magmayabang kasi sabi nga nila, walang sino mang kayang ipangako ang kinabukasan. Wala nakakaalam ng bukas eh. Kaya hindi mo pwede sabihin bukas ganito gagawin ko, bukas ganyan ang gagawin ko. Hindi mo alam ang bukas. Kung ang bukas kinuha na sa'yo, wala ka na palang bukas. Hanggang ngayon ka na lang. Diba? Kaya nga sabi, huwag mong isipin ang kinabukasan. Sabi sa Biblia, sabi sa salita ng Diyos. Ang lahat ay daan mo sa panalangin, sa pagpapakumbaba, paghingi ng tulong sa Kanya at Siya ang magbibigay sa'yo. Kaya hindi ka mabibigo. Dahil ang labanan ay hindi sa'yo. Diba? Ang pagganti ay nasa Kanya. Ang labanan ay nasa Kanya. Hindi ka matatalo, hindi ka magagapi. Kaya mga kapatid, lagi niyong tatandaan, humbleness, okay, drives obedience, and the obedience gives the blessing or unlock the blessing of God. Kaya napaka-importante ng humbleness. Dapat dyan nagsisimula dahil hindi ka pwede maging obedient kung wala kang humbleness. So humbleness first. Why? Because you're not gonna be obedient without humbleness. Humbleness is where you kneel down, you pray, you ask God help, you accept that you are weak, and you ask forgiveness. Then God will give you forgiveness, God will give you cleansing, and the wisdom. Ask for wisdom. Si King Solomon nag-ask ng wisdom. Diba? Si King Solomon, si David, lumuhod, nagpatira pa, humingi ng tawad sa Diyos. Kaya kung ikaw ay walang pagpapakumbaba, walang pagsunod. Dahil it takes humbleness to obey. And by obeying, you'll receive blessing. Diba? So, yun yung revelasyon sa atin ng banal na spirito. Ang banal na salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan at punong-puno ng aral, punong-puno ng mga bagay na misteryo kung saan ito ay nire-reveal sa atin ang kanyang salita. Kaya, glory to God. At kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, patuloy na nananalangin, ay matututunan natin ang mga bagay na dapat natin gawin habang tayo nasa mundo. Darating ang panahon, ang mundong to, gunaw to lahat, mawawala tong mundo na to, mga material na bagay, mawawala lahat yan. Ang matitira lang sa'yo, alam mo kung ano? Ang matitira sa'yo ay walang iba kundi yung kaluluwa mo at ang iyong spirito. Pero ang physical mong katawan ay babalik sa alikabok o sa lupa at ito'y mabubulok, mawawala. Ngayon ang tanong, saan mo dadalhin ang kaluluwa mong di namamatay? Ang kaluluwa mong walang katapusan. Walang katapusan ng kaluluwa eh. Doon ka pa pupunta sa eternal punishment o walang hanggang kaparusahan, o doon ka pupunta sa eternal life na walang hanggang buhay kasama ng Diyos doon sa paraiso. So it's a matter of choice. Ang gagawin mo lang naman, kapatid, ay susubukan mo. Subukan mo lang, lahat ng bagay pwedeng subukan. Try mo. Ngayon pag tinry mo siya, diyan na papasok yung desisyon para makapag-desisyon ka ng maayos. Hindi mo kasi pagdidesisyonan yan kung hindi mo susubukan. Ngayon pag sinubukan mo, tapos nagustuhan mo, naintindihan mo, saka ka magdesisyon. Ngayon pag ikaw ay nagdesisyon, ang susunod dyan, resulta na. Ito ang good news. Yung resulta
nakalapat na. Hindi mo na hihintayin kung ano yung resulta, sapagkat malalaman mo kagad yung resulta. Pag nagdesisyon ka, alam mo na kung ano magiging kalalabasan ng resulta nung pinagdesisyonan mo. Kaya nga, once you decide, you accept to be part of the blessing. You humble, you obey, and then the blessing, hindi yung katulad ng iba, yung blessing ginagawa pa lang. Hindi. Pag nag-decide ka sa Panginoon, yung blessing gawa na. Tatanggapin mo na lang. I-attach mo na lang yung sarili mo doon sa blessing. Ngayon, kung hindi ka nag-humble, hindi ka nag-obey, hindi ka makaka-attach dun sa blessing kasi mayabang ka eh. Hambog ka eh. Kailangan mo mag-humble. Hindi pwedeng, grabe ang alog na. Hindi pwedeng pagpalain ang taong di sumusunod. Walang pinagkaiba yan sa isang magulang at anak. Katulad ko, meron akong 3 anak. Pag sila'y sumunod sa akin, bibigyan ko sila ng blessing, pagpapala, regalo, gift. Pero pag hindi sila sumunod sa akin, anong mangyayari? Disiplina, dapa, palo sa puwet, sinturon, o kawayan, o anuman. Kaya ang pagsunod ang susi sa blessing. Pag sumunod ka, may blessing ka. Pag di ka sumunod, disiplina ka. Di ba? So, pero hindi ibig sabihin na pinalo ka o dinisiplina ka, hindi ka na mahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Walang mapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pwede didisiplinahin ka para matuto ka, pero hindi dahil hindi ka mahal. Sapagkat ang tao ay likas na failure. Kahit nga ang disipulo na nakasama na mismo ng Panginoong Hesus ang mga disciple, unang-una si Pedro, nagsasabi siyang hindi niya iiwan ng Panginoon, pero nung nadakip ang Panginoon, nasan siya? Nawala siya. At sabi niya hindi niya daw iiwan ang Panginoon kahit sa kamatayan man. Ngunit nung nandoon na ang Panginoon, nalagak na sa parusa kung saan siya nilalatigo, itinanggi niya ang Panginoon ng 3 beses pa. Ngunit kahit gano'n na nangyari, ang Panginoong Hesus ay nabuhay. After 3 days ay nakita muli sila ni Pedro, pero hindi niya hinamak o sinisi o sinermonan si Pedro sa kanyang ginawa. Hoy, brother! Galing ako sa trabaho sa may SM. Ayan, service pala. Oh, ito lang. E-bike lang. Tipid eh. Ayun, kailangan. So, saan na tayo? Si Pedro ay hindi niya sinermonan. Oh, imagine niyo ha. Binanggi siya ni Pedro 3 beses. 3 araw, nabuhay ang Panginoon na magmuli. At nakita sila ng mga disciple. Yung mga disciple na tumakbo, iniwan ng Panginoon, nakita ulit. Pero, nung nakita sila, si Jesus Christ ba nagalit? Si Jesus Christ ba nagsabi, bakit kayo ganyan mga disciple, iniwan niyo ako sa ere? Ganun ba ginawa ng Panginoon? Hindi. Bagkos ang Panginoon ay nag-focus to move forward, to step forward. Hindi niya binalikan yung mga bagay na yun. Kaya kailangan ganun tayo eh. We don't look sa likod natin mga nangyari na. Let's look forward kung ano yung pwede natin gawin na mas maganda. Dapat laging ganun ang mentality natin. Amen? Kasi wala tayong magagawa. Kung babalikan at babalikan natin yung mga maling nangyari, hindi tayo mabibless. So tinuturuan tayo ng Panginoon doon. Kaya lagi lang tayong mag-humble, manalangin, magbasa ng Bible, and magbahagi ng salita ng Diyos. Katulad ng ganitong kapamaraanan na nagre-record ako ng video para magbahagi sa inyo.
And umaasa and hopefully ito ay makatulong makapag-spread ng salita ng Diyos ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya ay napako, namatay, 3 araw muling nabuhay, at after that ay umangat sa langit kasama sa kanan ng Ama. So basta ibahagi mo ang salita ng Diyos, kasi kikilos ang Holy Spirit eh. Bahagi mo lang, huwag mo nang isipin kung dadami o kukonti. Ang importante na ibahagi mo, at ang banal na spirito ang gagalaw, kikilos sa makapangyarihang paggalaw. Di ba? Morning. Okay, we are now here. Oh, mamaya titignan natin kung kumakanog. Bili ako ng kinain kong pagkain. Parang tapos utang mo lang. Love you. Ilang. Ayan yung anniversary natin, oh. Di ba nakasulat dyan sa taas? Grace, humbleness, obedience, the key to blessing, and the fulfillment of God's promises. God opposes the proud, but gives grace to the humble. James 4:6. That's yung isang verse. So, humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Second year church anniversary. Maraming salamat sa pagsama sa ating travel vlog / preaching, sharing the gospel.